Kung matagal ka nang nasa crypto, malamang ay narinig mo na ang salitang alt season. Pero para sa mga bagong investors, madalas ang pagkakaintindi po nila ay simpleng tumataas ang altcoins. Sa totoo lang, mas malalim po ang ibig sabihin nito. Ang alt season ay isang yugto sa market kung saan ang pera mula kay Bitcoin ay unti-unti pong pumapasok sa iba't ibang mga altcoins. Ito po ang nagiging gasolina ng isang bull run at nagbibigay po ng pagkakataon para sa mas maraming project na makita ang kanilang halaga. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba natin maipapaliwanag ang alt season? Yan, isipin po natin ang isang fountain na may tatlong layer. Ang nasa itaas ay si Bitcoin. Kapag napupuno po siya ng kapital, ang mga investors ay nagtitake ng profit at nililipat po ito sa mga top altcoins tulad ni Ethereum, Solana at maging si Dogecoin. Ito ang gitnang layer ng fountain. Habang napupuno po ang gitna, bumabagsak naman ang liquidity sa pinakailalim kung saan makikita po ang libo-libong mas maliliit na mga projects. Yan. Kaya sa puntong ito, makikita po natin ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga top alts or altcoins. At kasunod nito ay mas marami pong speculators ang papasok sa mas maliliit na coins. Ito ang nagiging dahilan ng sobrang volatility at malalaking kita pero mataas na risk din. Ngayon ay kailan nga ba nagsisimula ang alt season? Karaniwan, ang alt season ay nagsisimula kapag si Bitcoin ay umabot na sa bagong all-time high o pagkatapos po ng isang halving event. Pero nitong taong 2025, kakaiba po ang nangyayari. Nakikita po na ang mga sinyalis ng alt season kahit hindi pa nababasag ni Bitcoin ang kanyang bagong all-time high, ay ang dahilan po kasi nito ay lumalakas ang interest sa altcoins ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya kung magpatuloy po ito, posibleng magbigay ng mas mahabang bull cycle dahil mas maaga pa lang ay nakikinabang na ang mga altcoins at bumabalik ang profits kay Bitcoin para itulak itong mas tumaas. Ano naman ang palatandaan na nagsimula na ang alt season? Isa po sa pinakamalaking palatandaan ay kapag bumababa po ang dominance ni Bitcoin sa kabuoang market cap. Kapag bumaba po ito, ibig sabihin ay mas maraming pera ang pumapasok sa altcoins. Isa pa ay ang biglang paglaki ng trading volume sa mga altcoins na kadalasang nagdudulot ng FOMO o fear of missing out at nagtutulak pa ng mas mataas na presyo. Kaya kapag lumakas po ang altcoin dominance, mas maraming traders ang sumasali sa iba't ibang mga project. Kaya mas lumalaki po ang risk ng scams at mga failed projects. Ano naman po ang halimbawa ng alt season sa nakaraan? Nitong nakalipas po na taong 2017 hanggang 2018, bumagsak po ang dominance ni Bitcoin mula 86% pababa sa halos 39%. Sa panahong ito, naglabasan po ang ICO projects at marami pong altcoins ang umakyat ng libo-libong porsyento. At noong taong 2020 hanggang 2021, muling itong nangyari. Sa panahon po ng pandemic, maraming retail investors ang pumasok sa crypto at dito po sumikat ang mga meme coins tulad ni Dogecoin at saka Shiba Inu. Kasabay nito ay lumitaw din ang NFTs na nagbigay po ng bagong direksyon sa blockchain. Kaya sa dalawang pagkakataon po na ito, makikita natin na ang alt season ay nagbibigay ng malaking oportunidad pero mabilis ding nagdudulot ng crash sa maraming mga projects kapag natapos na ang hype. Paano naman ang posibilidad ng alt season dito sa ngayong September 2025? Ngayon ay nasa 41 out of 100 pa lang ang alt season index at hindi pa ito officially alt season. Pero may ilang kondisyon na pwede pong magpasiklab dito.
Una, kung bababa po ang interest rates ng Federal Reserve, magiging mas risk-on ang environment at mas maraming pera ang papasok sa alts. Pangalawa, kung magkaroon po ng mas malinaw na regulasyon or ETF approvals para sa mga projects tulad po ng Solana, mas lalakas po ang confidence ng institutions. Sa market impact, kapag nagkatugma po ang mga kondisyon na ito, posibleng magsimula ang isang matinding rally ng altcoins na maaari pong tumagal ng ilang linggo or buwan. Ano naman ang mga dapat nating tandaan dito bilang mga investors? Ang alt season, hindi lahat ng project ay tataas. Sa alt season. Kahit ang malalaking projects ay pwede pong bumagsak tulad ng nangyari sa Luna at saka FTX. Isa rin itong panahon kung kailan maraming scams ang lumalabas dahil madali ang pera. Dahil sa madali ang pera at mataas po ang hype. Kaya napakahalaga po ng DYOR or do your own research. At syempre, huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Ang hype ay maaari pong magdala ng short-term gains, pero sa dulo, ang pinagkakatiwalaang projects lamang ang siyang magtatagal. Kaya para po sa akin, ang alt season ay parang double-edged sword. Malaki ang oportunidad na kumita po tayo, pero malaki rin ang tsansang mawalan po tayo ng pera kung hindi po tayo maingat. Ang tamang diskarte ay huwag po tayong sumaway agad sa hype, kundi magplano po tayo ng maayos, mag-diversify at maglagay po tayo ng malinaw na exit strategy. Ang susunod na alt season, kung magsisimula man ngayong September 2025, ay magiging malaking test para makita natin kung alin sa mga projects ang tunay na may halaga at alin ang mabubura pagkatapos ng cycle. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.